Adobo at sinigang ay dalawa lang sa mga putaheng paborito nating mga Pilipino. Kaya naman nag-ikot po ang GMA News sa lungsod ng Quezon at nagtanong-tanong, ano nga ba ang dapat tanghaling pambansang ulam natin? Adobo na nga ba o sinigang? Anong boto mo? Sinigang. Kasi mas healthy raw. Nakatutok si Cesar Apolinario. Mapaprutas man, damit, puno at maging ang ating mga bayani. May ipinagmamalaking pambato tayong mga Pinoy. Pero kung pag-uusapan ng pagkalam ng sikmura, anong lasa kaya ang nagpapabusog sa atin na pwedeng bansagang pambansang ulam? Kung pamipili ka sinigang o adobo, ano mas Adobo. Special po, sinigang. Tuwing Sabado po yun. Adobo ho. adobo? Bakit? Masarap. Adobo o sinigang? Sinigang. Narito ako sa may Barangay Batasan Hills at sabi ng mga residente rito, mas pinipili ng mga residente na magluto ng adobo o kaya sinigang. Dami mong aso. Ano yan, niluluto mo? Hindi na. Ano yan? Ano ito? Aso, adobo. Adobong sitaw. Sa kalapit bahay, binida naman ng may bahay, ang sinigang. Ayun, may sinigang. Nag-ikot ako sa 5 pangunahing palengke sa Quezon City. Ang napansin namin, lamang ang mga sangkap ng sinigang kung pwesto ang usapan. Sa labas pa lang kasi ng palengke, bubungad na ang mga gulay pang sigang. Habang ang sangkap ng adobo, nasa looban pa. At sa 10 mamimiling tinanong namin, 4 ang bumoto para sa sinigang. 3 ang para sa adobo habang ang 3 iba pa, paborito raw ang kahit anong pagkain Pinoy. Katulad nyo, kunya, inuupo, yung may mga sakit, talagang yun ang usually ginagamit. Eh, ba't pag adobo? Wala naman masyado tuyo ang adobo, walang sabaw. Po pagka sa adobo, yung mga nabibili lang sa akin yung toyo lang. Pero pag sa sinigang po, mga gulay po talaga. Adobo o sinigang? Kung si Karen ang tatanungin, wala raw itulak kabigi ng 2 putahing Pinoy. Pag adobo kasi, mas madaling bilhin tsaka mas makakatipid din. Pero pag gusto mo talaga pagmaramihan, sinigang. Parehong paborito ng Pinoy, pero pareho kayang tatak Pinoy? Ayon sa mga eksperto, ang adobo pamana ng ibang bansa dahil ang mga sangkap nito galing sa Kastila at mga Tsino. Ang sinigang daw ang talagang purong-purong Pinoy dahil bago pa man daw dumating ang mga mananakop, kinakain na raw ito ng ating mga ninuno. Yung adobo Spanish period, yan, iba yung Spanish adobo eh. Olive oil, at saka yung suka nila. Ayon sa Department of Tourism, puspusa ng kampanya ng ahensya para sa putahing Pilipino. Bukod sa food tours na kanilang iniendorso, maglalabas din daw sila ng compilation ng mga putahe ng iba't ibang rehiyon para maging pang-international na rin ang mga ito. Cesar Apolinario, Nakatuto, 24 Oras. Hindi lang si Chief Justice Renato Corona ang naghahanda para sa kanyang pagharap bukas sa impeachment trial, maging ang mga senador, todo paghahanda rin. Pati mga dating testimonya sa paglilitis, nire-repaso nila. Mula sa Senado, nakatutok live si Jam Sante. Jam? Yes, Mike, naghahanda na nga ang depensa at prosekusyon para sa inaasahang pagharap bukas ni Chief Justice Renato Corona sa impeachment court. Ang ilang senador, inaabangan na rin daw ang testimonya ng punong mahistrado. Hinihintay na ng mga senador ang mga sasabihin bukas si Chief Justice Renato Corona, lalo na ang mga paliwanag nito sa mga tanong sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth at sa iba pang issues sa Articles of Impeachment. Regardless, of our political affiliations, regardless of whether we are supportive of this administration or not, as mga senator judges, mukhang merong near unanimity or pagkakasundo na pinakamainam na humarap siya at ipaliwanag yung mga paratang laban sa kanya. Tignan natin, lahat ang bansa ay nag-aantay ng paliwanag sa lahat ng mga aligasyon na ilinalagay sa harap ni Chief Justice Corona. Nagre-review na raw ang mga senador. Binabalikan ng mga dating testimonya sa impeachment court bilang paghahanda bukas. Si Senadora Miriam Defensor Santiago nabanggit ang impeachment trial sa kanyang talumpati kahapon sa commencement exercises ng UP College of Medicine. I am a UP graduate who has, in a modest way, focused national attention on the political malady known as
logopedics. Logopedics, the branch of medicine that deals with speech disabilities and their treatment. Kasi ang ibang tao sa impeachment trial, hindi marunong magsabi ng totoo. Kaya binibigyan ko sila ng speech therapy. Kung naghahanda ang mga senador, ang defense team daw ni Corona handa na bukas. Buo raw silang haharap bukas, kasama sina Attorney Judd Roy at Attorney Karen Jimeno. Hindi raw sila kabado kahit pa walang practice sa mock trial daw silang ginawa sa Chief Justice, kaya di raw nila alam ang mga isasagot nito. Ang paghahanda namin ay walang patid, walang tigil. Kaya lang po, iba yung paghahanda, iba yung mismo sa araw kung kailan siya upo sa witness stand. May mga bagay na hindi na namin pwedeng pakialaman, hindi na namin pwedeng ipaliwanag. It is his ball game. Bukas, malamang ay si Lead Defense Counsel Serafin Cuevas daw ang magsagawa ng direct examination kay Corona. Sa panig ng prosekusyon, si Lead Private Prosecutor Mario Bautista ang mag-cross-examine kay Corona. The prosecution is confident that we have presented a very, very strong case against the Chief Justice. Mas mahigpit na seguridad ay ipapatupad sa Senado bukas. Kabilang sa mga grupong tutungo sa Senado, ang Union for Greater Advancement of Truth o UGAT na sumusuporta sa punong mahistrado. Hindi raw bababa sa 5,000 ang miyembro ng grupo dito at sa ibang bansa. Pero sabi ni Senate Sergeant at Arms Jose Balahaja Jr., hindi nila papalapitin sa Senado ang mga relihista mula sa anumang panig at haharangin daw ang mga ito ng PNP sa bahagi pa lamang ng Film Center. Yung mga banner po, yung mga kamiseta, please don't wear them when you come to the session hall. We will not allow this. Let's say, I am anti-corona, I'm pro-corona. Hindi po pwede yun. Mike, nagkaroon kanina ng caucus yung mga senador kung saan tinalakay nila yung iba't ibang issue tungkol dun sa impeachment trial. Kasama na dun yung pagkakasunod-sunod ng dalawang panig dun sa kanilang closing arguments at yung hiling na isabpina yung mga bank managers. Pero tumanggi muna yung mga senador na sabihin kung ano yung naging resulta ng caucus dahil bukas na raw ito i-aanunsyo ni Senate President Juan Ponce Enrile. Mike? Maraming salamat, Jam Sisante. Chika Minute! Naging memorable para sa twin star na si Derek Monasterio ang kanyang recent trip sa Amerika. Bukod sa napuntahang tourist spots at nakitang Hollywood celebrities, muli din daw kasing nakita ni Derek ang kanyang daddy. Makichika kay Lars Santiago. Unforgettable para kay twin star Derek Monasterio ang pagbiyahe niya sa Amerika para sa premiere night ng The Road sa Hollywood. Ito rin kasi ang kanyang first US trip. Mahirap daw kalimutan ang pakiramdam habang lumalakad siya sa Hollywood red carpet at hindi halos niya malaman kung saan siya titingin dahil ang Hollywood press tinatawag ang kanyang pangalan para makunan siya ng larawan. Napuntahan niya rin ang ilan sa mga landmark ng showbiz capital ng mundo. Pumunta po kami ng Universal Studios, pumunta ng Knott's Berry Farm, ng Staples Center, Magic Mountain. Nanood kami ng Laker game. Dahil mahilig maglaro ng basketball, ibang klase raw ang tuwang naramdaman niya nang mapanood niya kasama sina Alden Richards at Rian Ramos, ang LA Lakers na naglalaro. May bonus pa dahil nakakita rin daw siya ng Hollywood celebrities. Mas na-stars raw kay Zac Efron. Andun po siya eh. Tsaka sila Kim Kardashian, sila Kanye West, si Justin Timberlake. Napanood din niya ng live sa studio ang show ni Ellen DeGeneres. Masaya kasi tito parang may pinapamigay po kasi ng mga GC ganon. Tsaka napaka spontaneous ni Ellen sa kanyang mga punchlines, kaya nakatawa. Lalong naging memorable ang biyahe ni Derek dahil pagkaraan ng mahigit 10 taon, muli niyang nakita ang kanyang Amerikanong ama. Niyakap daw siya nito ng mahigpit bago sila nagkumustahan at nagkwentuhan. Binigyan ko po siya ng CD ko po, demo songs. Bako sakali magustuhan po niya, ipakita niya doon sa isang recording company, malay niyo po, di ba? Boom. Tsaka binigyan po niya ako ng pang shopping. May ilang bagay ring nabili si Derek kasama ng isang mamahaling laptop. Bumili ka ng special na pasalubong for someone special? Secret. Pero may binili kang pasalubong? Yes. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happenings. At susunod, baril na pinaglalaruan umano ng 2 bata, aksidenteng pumutok. 12 taong gulang na bata, tinamaan. Pagkontra kay Lady Gaga, umabot hanggang sa kamera. At Hollywood actor
actor na si Will Smith nanampal ng isang lalaking reporter na tinangka siyang halikan. Walang patid na pagtutok dito sa 24 Oras.